That will validate yung survey na na-discuss natin dito sa program. Sinasabi daw, 28% ba? 26-28% na nagsasabing na-improve ang buhay nila. Yung 72%, yung kalahati nun, less than kalahati, sinasabi na lalong lumala ang estado nila sa buhay. At yung mas marami, sabi nila, wala namang nagbago. So tama yung sinasabi ng survey na talagang may problema talaga tayo, ang ating mga kababayan, ang majority talaga, sa kayamanan, talagang yun ang nagdata. Kaya dapat doon i-focus ang gobyerno. Lalong-lalo na yung mga legislador natin. Nasa halip, itong kanilang ang principal nila at natin ay ang presidente ng bansa, Ferdinand Marcos Jr. Ito, sulong niya ang ating soberentiya, kasarinlan. Pero ito namang mga nandiyan sa Kongreso, isinusuko nila, sinusurrender nila yung kasarinlan. Kaya ito naman kay General Bato, di ba sabi niya, ang anpasiya niya. Pero let's give credit where credit is. It was former President Rodrigo Roa Duterte who commenced the war on drugs. Yung mga nasa militar at mga nasa PNP, sila po ay sumunod sa plataforma advokasya ng dating Pangulong Duterte. Siya talaga yon. Yung mga may hawak ng enforcement power, sinusunod lang nila ang kautusan ng dating presidente. Huwag siya mag-alala. Pag siya binita, nandun kami at we will attend the hanging and we will protest. Well, the thing speaks for itself. Kaya nang makikita nyo kung paano ang speaker ng Kamara de Representante. Kaya nga, iba, inahamon ang dating Presidente Duterte, buksan mo ang record ninyo ng malaman ng taong bayan. So, yan dapat, yung DAL at yung mga ibang ahensya, yung DSWD, yan ang dapat na maraming pondo para may pamudbud sa tao. Hindi yung House of Reps. Mag-ingat sana yung may mga hawak ng kapangyarihan. Sapagkat hindi sa lahat ng panahon kayo'y mananatili dyan. Kayo ay binigyan lamang ng kapangyarihan ng taong bayan upang magbigay kayo ng serbisyo sa kanila, hindi upang magbigay kayo ng serbisyo sa inyong mga sarili at para bigyan nyo ng proteksyon ang ating bansa, hindi yung isusuko ninyo ang kasarinlan o sovereignty ng ating bayan.